Tiningnan niya si Hari nang may pagtataka, pagkatapos ay ngumiti at sinabi. Hari at Yak Spinner, makinig kayong mabuti. Ang pakikipagtagpo sa mga berdeng halimaw na iyon ay hindi isang digmaan o isang laban, kundi parang pagsugpo sa mga hayop. Tiningnan siya ni Hari nang may hindi pagsang-ayon at tinanong niya. Anong mga ngaso ang magpapakita ng karangalan sa mga hayop na kanyang hinuhuli? Ipinulupot niya ang mga braso sa kanyang dibdib at may kasiyahang sinabi. Tanging mga patay na orsi lang ang maituturing na mabubuting orsi. Makalipas ang ilang sandali. Isa sa mga orsi ang hinihiwa ang isa pa, at ang isa pang orsi sa likuran ay masayang sumigaw. Naibagsak ni Groktor ang bungo ni Galden. Isang ogre ang nagtaas ng kamay at nagsabing. Nakakagulat ang palo ng kapatid ko gamit ang kanyang palakol. Tiningnan ni Groktor ang bangkay at sinabi. Namatay siyang buong tapang sa laban. Ipapadala siya ng Diyos ng mga mandirigma sa walang hanggang larangan ng labanan. Lumapit siya sa balde at sinabi. Ngayon ay makakainom na tayo para sa tagumpay na ito. May isa pang orsi na masayang sinabi. Iinom si Groktor ng tubig. Inihilig niya ang balde, sinalok ng tubig mula sa ilog, ininom ito, pagkatapos ay pinahid ang natirang tubig sa kanyang kamay. Tahimik niyang sinabi. May kakaiba sa lasa ng tubig ngayon parang mapakla. Sandali siyang nag-isip, itinapon ang balde sa gilid ng ilog, at umalis pabalik sa kampo habang sinasabi. Baka lasa ito ng dugo. Makalipas pa ang kaunting oras. Si Groktak ay nakahiga sa tolda, hawak ang kanyang tiyan at humihiyaw, tinatawag ang shaman. Lumabas siya mula sa tolda at nakita na lahat ng orsi ay nakahandusay sa lupa, nahihirapan, at nagsasabing. Tulungan mo kami, shaman. Nahulog ang baston ng shaman sa lupa at naguguluhan siyang nagsabing. Hindi ko alam kung ano ito, hindi ito mahika. Wala pa akong nakitang ganito. Umupo siya sa lupa, nanginginig ang mukha habang sinasabi. Hindi ito salamangka, baka sumpa ito. Ano nga ba ito? Tumalikod ang isang orsi sa gulat at narinig ang tinig ng mga tao. Purihin si Lionheart. Nasa kabayo si Leon, seryoso ang mukha, at binangga niya ang shaman. Galit na galit siyang sumigaw. Huwag kayong magtipid ng awa, lipulin ang mga hayop na ito. Nag-report ang system. Na-activate ang resistance to infection. Tumakbo ang mga hunter patungo sa kampo, nagsabing. Madaling experience ito, patayin silang lahat. Lumapit sila sa kampo, ang mga orsi ay nakatingin sa kanila ng may sakit at takot. Inatak nila ang mga orsi at sumigaw ang mga orsi. Napakaduwag ng mga tao. Maya-maya, iniulat ng system. Ang tribo ng mga matatalas ang palakol ay nawasak, at ang buong lahi ng mga orsi ay naging kaaway niyo. Lahat ng hunter ay nagulat sa mensaheng nagsasabing. Naging karaniwang kaaway kayo ng mga orsi, at mayroon kayong bagong tagong misyon, lipulin ang lahat ng orsi sa larangan ng digmaan. Tumingin si Hari sa gilid at itinuro ang mensahe. Kamahalan, nagbago ang ating misyon. May kasiyahan sa mukha ni Lian habang sinasabi. Napakaganda. Ngayon, ang tunay na katarungan ay mananaig. Tinignan siya ng mga hunter habang sinasabi niya. Makinig kayong lahat, mga mandirigma ng Lionheart, dumating na ang oras upang palaganapin ang liwanag at katarungan. Biglang tumayo ang shaman, sumisigaw habang lumalabas ang berdeng aura. Nilingon siya ng lahat. Hinawakan niya ang poste at sumigaw. Ako ang nagsumpa sa ilog. May iritasyon sa boses niya habang sinasabi. Kayong lahat ay mga masama at duwag, at pinapalabas ninyong kayo ay mandirigma. Tiningnan siya ni Leon ng may inis at sinabi. Lahat ng sinasabi ng halimaw na ito ay walang saysay. Kahit ang pagtingin ng inyong mga mata sa hari ng Lionheart ay isang malaking kahihiyan. Hinawakan ni Leon ang kanyang mukha, galit ang ekspresyon. Kumukulo ang dugo ko. Ito'y isang malaking kasalanan na hindi mapapatawad kahit bulagin ko pa ang sarili ko. Binigyan kita ng pagkakataong mamatay sa sumpa, ngunit hindi mo ito sinamantala, maruming hayop. Galit na galit ang shaman at sigaw. Isara mo ang iyong mapagmataas na bibig. Biglang lumabas ang napakalakas na berdeng aura mula sa shaman at sinabing. Hindi kayo mapapatawad ni Gokrok. Iwinasiwas ni Leon ang kanyang espada at sinabing. Ikaw, isang halimaw na tulad mo, gagamit ng mahika. Inihagis niya ang espada. Ngunit nagsimulang tumulo ang itim na likido mula sa shaman habang sinisigaw niyang. Hindi ko kayo mapapatawad.
Ang mga Orsi na natalo ay nagsimulang bumangon gamit ang mga maitim na tentakulo. Sigaw ng shaman. Dapat siyang bumaba. Isang itim na globo ang lumitaw sa langit. Nagulat si Hari at nagtanong. Kamahalan, alam niyo po ba kung ano yan? Tumawa si Leon at sinabing. Kung gumagamit sila ng sakripisyo, totoo ngang sila'y mga halimaw, at ang kanilang sibilisasyon ay hindi kailanman umunlad. Biglang may kamay ng Orsi na lumitaw mula sa madilim na globo. Sabi ni Gokrok. Tumingin kayo rito. Isang dambuhalang Orsi ang lumitaw, nakatitig sa kanila ng nakakakilabot. At iniulat ng system. Nakatanggap kayo ng isang tagong misyon. Sinabi niya na ito ang dakilang kamay at kanang mata ni Gokrok. Ayon sa sistema, ang kanilang misyon ay talunin si Gokrok, ang Diyos ng mga shaman ng Orsi. Ipinatong ng kamay ang sarili nito sa mata at nakita si Leon. Sinabi nitong isa siyang hindi katanggap-tanggap na nilalang sa mundong ito at kailangang sirain. Lumiwanag ang mata ng berdeng liwanag at isang sinag ang lumabas mula rito, nakaturo kay Leon. Nagtanong si Hari, may pag-aalala sa kanyang tinig, kung ayos lang ba si kamahalan. Tiningnan siya ni Leon nang may pagtataka, at sinabi na isang nilalang gaya niya ang nagtatanggol sa kanya, kaya nagtaka siya kung sino ang Diyos na nangunguna sa kanilang depensa. Hindi man lang nasaktan si Leon sa atake at seryosong tinanong, nilalang gaya ko raw. Gumamit siya ng protektibong hadlang na gawa sa banal na mga palaso at tinanong, paano naglakas loob ang isang walang kwentang nilalang tulad niya na kumilos na parang siyang Panginoon ng halimaw na ito. Inilabas ni Leon ang kanyang kamay sa harap niya, galit ang ekspresyon, at sigaw, paano siya naglakas loob na tawagin ang sarili niyang Diyos. Napunit ang damit sa kanyang kamay at naglabas siya ng espada mula sa isang portal. Sumakay siya sa kabayo at humarurot patungo kay Gokrok. Iwinasiwas niya ang espada at sigaw. Ang pag-iral mo bilang hari ng Lionheart, hindi ko ito kailanman pahihintulutan. Itinaas ng shaman ang kanyang kamay at sinabi, para sa mga salitang iyan, ang isang mortal ay dapat mamatay sa pagsisisi. Tinangka niyang tamaan si Leon, ngunit nasalag iyon ng espada ni Leon at makalipas ang ilang sandali ay naputol ang kamay ng shaman. Sa gulat, hinugot nito ang kamay palapit sa itim na portal. Napatingin siya sa kanyang kamay at nagtanong, bakit kahit hindi tunay ang katawang naputol kundi isang anino, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Tumingin sa kanya ang shaman nang may takot at nagtanong, ayos ka lang ba? Iginalaw niya ang kanyang mata at sinabi, lahat ng ito ay dahil sa kanyang espada. Isa itong espada ng liwanag. Naglabas ng dilaw na aura si Leon at sinabi, tila ako ang tagapugot ng mga Orsi at tagapuksa ng mga demonyo. Ako ang natitirang kabalyero sa mundong ito na tila impyerno. Tahimik siyang tinitigan ni Gokrok, at maya-maya ay sinabi niyang, dapat na akong umurong. Naglaho si Gokrok at nagtanong ang shaman, ano ang nangyari sa kanya? Sinabi ni Leon, isa siyang walang hiya at dapat pagbayaran ang kapalaluan niya. Lumapit si Leon at sinabi, ang basurang ito ang tinawag ninyong Diyos. Tapos na ang lahat. Tumingin sa kanya ng iritado ang shaman at tinanong, anong klaseng pandaraya ang ginamit mo sa laban na ito? May gusto pa sana siyang sabihin, ngunit pinugutan siya ni Leon. Kinagat ni Leon ang kanyang labi at sinabing, pagod na ako sa mga hayop na to, hindi sila dapat nabubuhay pa. Iniulat ng system na natapos nila ang isang tagong misyon, at lahat ng kalahok ay makakakuha ng katangiang Orsi Hunter at Heavy Armed Night Fighter. Ang Orsi Hunter ay nagbibigay ng karagdagang 30% na pinsala kapag nakikipaglaban sa mga Orsi, at ang Heavy Armed Night Fighter ay nagbibigay ng 20% bonus sa pisikal na resistensya kapag nasa ilalim ng katangiang ito. Tinignan ni Gu ang mensahe nang may pagkagulat at inisip na lahat sila ay makakatanggap ng pisikal na lakas na karaniwang taglay lamang ng mga hunter na mas mataas ang antas kaysa sa kanila. Tinigin din ang ibang hunter sa mensahe at may isa na nagsabing, ang astig nito. Kahit na para lang sa mga Orsi, ayos na yan. Kung 30% dagdag pinsala, ibang usapan na yan. May isa pa na nagsabi, ayos din ito, may pisikal na resistensya pa. Malakas na sinabi ni Leon, kolektahin na ng lahat ng kabalyero ang mga luot mula sa mga napatay na Orsi. Nagtakbuhan ang mga hunter sa paligid upang kolektahin ang mga gamit. Bilisan inyo! Ang pagkuha ng luot ay pribilehiyo ng nagwagi. May nagsabi, tama yan. Dapat lang na magmadali tayo. Dapat nilang ituon ang pansin sa mga mandirigmang may mataas na klase, at kailangan din nilang kunin ang lahat ng kagamitan ng shaman.
Biglang tinawag ni Hari si Leon. Lumingon si Leon sa kanyang direksyon at nagtanong, anong nangyari? Tumingin si Hari sa putol na kamay at tinanong, ano nang gagawin natin dito? Sabi ni Leon, iniwan sa atin ang kamay ng nagpapanggap na Diyos. Ang putol na braso ng shaman ng Orsi na si Gokrok ay nakahandusay sa lupa, at biglang tumalon si Yak Spinner sa ulo ni Hari at itinuro ang kamay sa gilid. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.